ang mga tawag ng mga Israelita sa kanya is Yahweh. Oh, ayan na, sagot ko na. So ako naman ang magtatanong ngayon. Yung sinasabing dalawang kerubing ginto, ribulto ba yon o hindi? Sagot. Oh, James Gagi. Ano yon? Sagot. Ano? Yung dalawang kerubing ginto. yung dalawang kerubing ginto. Ribulto ba yun o hindi? Excuse po, live po to ngayon? Yes bro, live to ngayon. Wala akong pakialam kung live ba ito. live to ngayon. Sige James, wag mo muna ipakita ang ano mo, ang ugali mong hindi maganda, James Gagi. Sige na, sagutin mo tanong ko. Yung dalawang kerubing ginto, ribulto ba yun o hindi? Ribulto. Oh, ribulto. Ngayon, tanong ko ngayon sa'yo. O, di ba? Gumawa nga sila. Gumawa talaga kayo lahat, di ba? Inaamin mo na ba? Doon sa unang templo pala, meron na palang ribulto. Tinatanggap mo na ngayon yan. Wala talaga kalayong alam. Gumawa. Ang gumawa gumawa si Moises. Diba? Hindi, ang tanong ko sa iyo ba, inaamin mo na ba ngayon na yung unang templo para meron palang ribulto? Inaamin mo na ngayon yun? Ano? Sa unang templo, walang mga ribulto. Eh, binasa mo, di ba? O sige, dagdagan natin yung templo, may ribulto. Ezekiel 41:17, basahin mo. Ay, Banyos Prof. Mamano. Sige. Ano? Ezekiel 41:17. Sige, James Gagi, basahin mo naman sa Biblia mo. Sige. Ezekiel 41:17. Sabi ni Sanrio, ngayon natakot magsalita, nalaman naka-live. Oo nga, kanina pa lang ako naka-live. Kanina pa lang kayo naka-live. Oh, kanina. Sige bro. Alam ko na. Sige bro. Ezekiel 41:17, basahin mo nga. Ano yun? Ezekiel chapter 41 verse 17. Dali. Sabi ni Nieves Francisco, si Santiago turuan ng baby bobo. Tiger Heart Babong. Oh, Ezekiel 18:41-17. Ano nakalagay? They would go in any one of the four directions the creatures face. The wheels did not change directions as the creatures went. Teka, bakit naging English yan? Ba't biglang naging English? Takot ka na magbasa sa magandang balita Biblia? New International Version po ito. Hindi nyo maintindihan. Anong version ng English Bible? Anong version ng English Bible yan? Bubo? Anong version ng English Bible mas magaling pa akong bumasa ng Biblia kaysa sa inyo, di ba? Hindi. Anong sabi mo kanina? Anong English version yung binabasa mo ngayon? Lalabas ko sa screen. Tuturuan ka na lang natin ng baby bubo. Hindi, anong English Bible yan? Ano English Bible yan binabasa mo para ilagay ko sa screen? New International Version. New International Version. Okay, ito. Sige, go. As they move, they would go in any one of the four directions the creatures faced. The wheels did not change directions as the creatures went. Oh.
Oh, yung binabasa mong 41:17 sa New International Version, ano ang nakalagay diyan sa magandang balita Biblia na binasa mo kanina? May English dito, oh. Hindi mo Pinakita ko na hindi mo sa screen, maintindihan. bro. Pinakita ko na Kasi sa nga, screen. Ang kasi tanong ko naman sa iyo ngayon, yung pinag-aralan mo lang, ang tanong ko naman sa iyo ngayon, ito talaga puro patutsada na pag naiipit na, ano? Ang tanong ko naman sa iyo ngayon, yung binasa mo sa New International Version, ano ang nakalagay diyan sa magandang balita Biblia? bakit ko ito Tagalog? Kasi kanina nagbasa ka May English kanina. naman, di ba? Kasi kanina, bro, nagbasa kanina ng magandang balita Biblia, kaya mo nagamit yung term na Yahweh. Kaya alam ko ang binasa mo magandang balita Biblia. Ngayon, diyan sa binasa mo magandang balita Biblia, pinababasa ko naman sa iyo ngayon yung Ezekiel 41:17. Pero bigla ka tumalon sa New International Version. Okay lang yun, walang problema yun. Ang tanong ko ngayon, ano yung nakasulat sa 41:17 sa magandang balita Biblia? Hindi na yan makasagot, bro. Ano? Kaya lumipat sa English eh. Ayaw sagutin. Oh, Pagkatapos ipinasok ko ako ng lalaking iyon sa dakong kabanal-banalan. Sinukat niya ang daanan ito. 3 metro ang taas, 5 metro ang luwang, at 2.5 metro naman ang kapal ng pader. Sinukat niya ang luwang. Pumasok siya sa huling silid. Sinukat niya ang daanan. Ito ang taas nito ay 1 metro. 3 metro ang luwang at ang kapal ng pader ay 3.5 kilometro. Metro. Sinukat niya ang bulwagan. Ang luwang nito ay 10 metro. Gayon din, ang haba. Sinabi niya sa akin, ito ang dakong kabanal-banalan. Oh. anong talata yung binasa mo? Sabi mo. 41:17? Oo. Nasisinungaling to. Nasa screen ng 41:17 eh. Oo nga, halatang-halata nagsisinungaling. Nasa live screen ko ngayon, nakikita sa live ang talata. Nasa live ngayon, nakikita sa live ngayon ang talata. Ezekiel 41:17. Sinungaling. Yung taong yan. Sinungaling ka. O, dyan daw. Halata yan nagsisinungaling, bro. Babasahin natin Baka kayo lang. ating simulan sa uno. Baka kayo lang. Sige ha. Sisimulan ko sa uno ha. O sige. Sige, bro, ikaw mabasa, bro. Simulan ko sa uno. Ito sabi 41:1. Pagkatapos, ipinasok ako ng lalaking yun sa dakong kabanal-banalan. Sinukat niya ang daanan nito, 3 metro ang taas. Oh. 5 metro ang luwang at 2.5 metro naman ang kapal ng pader. Sinukat niya ang bulwagan. Yan, ito yung binasa niya, bulwagan. Ang haba nito ay 20 metro at 10 metro ang luwang. Pumasok siya sa huling silid. Sinukat niya ang daanan nito. Ang taas ito ay 1 metro, 3 metro ang luwang at ang kapal ng pader ay 3.5 metro. Sinukat niya ang bulwagan. Ang luwang nito, ay, nasa verse 3 siyang, sinabi ko 17. Sabi, ang luwang nito ay 10 metro, gayon din ang haba. Sabi niya sa akin, ito ang dakong kabanal-banalan. Verse 5. Sabi naman sa verse 5, at sinukat din niya ang panloob na pader ng templo. Ang kapal nito ay 3 metro. Sa pader na ito na nakapaligid sa templo ay may sunod-sunod na mga silid na tigda 2 metro ang luwang. 6. 3 palapag ang mga silid. Bawat palapag, Hi, Brother Ronald. bawat palapag ay may 30 silid. Ang pader ng palapag sa itaas ay manipis kaysa nasa ibaba pagkat sa gilid ng pader nakasalalay ang bawat palapag. 7. Sa labas ng mga silid na ito ay may malapad na hagdanang nakadikit sa pader at siyang daanan papunta sa mga palapag. Kung tingnan sa labas ay waring pareho ang kapal ng pader mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ngunit sa loob ang itaas na palapag ay maluwang kaysa sumusunod na palapag. 8. Nakita kong may balkonahing 2.5 metro sa paligid ng templo. 3 metro ang taas nito mula sa lupa at kapantay ng pundasyon ng mga silid sa gilid. 9.
Ang kapal ng pader ng mga silid na ito ay 2.5 metro. Sa paligid ng templo ay may bahaging bukas sa pagitan ng balkonahe at ng silid ng mga pari. Ang bakanting lugar ay may sukat na 10 metro. 11. May isang 7 pinto papunta sa lugar ng mga silid sa gawing hilaga at sa timog. Ito'y palaging bukas. Ang luwang ng azotea sa palibot ng templo ay 2.5 metro. 12. Sa dulo ng 2 kanluran ay may isang gusali na 45 metro ang haba at 35 metro naman ang luwang. 2.5 metro ang kapal ng pader nito. 13. Sinukat ng lalaki ang labas ng templo. Ang haba nito ay may 50 metro mula sa likod ng templo hanggang sa gusali sa kanluran ay 50 metro rin. Verse 14. Ang pagitan mula sa harap ng templo pati ng patio ay 5 metro rin. 15. Sinukat din niya ang haba ng gusali, ito'y 50 metro, pati ang mga silid sa magkabila. Ang mga silid na pasukan sa templo, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan. At ang bulwagan sa gawing labas ay, ito naman sa verse 16, nababalot ng tabla mula sa sahig hanggang bintana. Verse 17. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Akala ko ba walang larawan. But ang sabi ko kanina, basahin mo 41:17, doon ka nagbasa sa verse 1 to 4. Ikaw magsisinungaling ka sa live, ha? Huling-huli ka. Basin kayo lang. Ho, James Gagi, nahuli ka. Mau ba? Bakit ka doon nagbasa sa verse 1 to 4? Ang sabi ko sa iyo, basahin mo verse 17. Gusto ko lang yung basahin kasi totoo naman, di ba? O sige. Ang verse 17 naman ang basahin mo. Sige. Bakit pumunta ako sa verse 17 na andun naman sa pinakauna? Sige, ang verse 17 naman ang basahin mo, iparinig mo sa akin. Sige, basahin mo ang verse 17. Dali. Sige, basahin mo verse 17. Pakikinggan namin lahat. Ang nanonood ngayon sa ating Ang loob live naman ng templo ay 119. balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salitan ang larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may 2 mukha. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon, ang isa. Ang mga ito ay magkatalikod at parehong makatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. O, di ba? Larawan. Oh, ngayon, tanong ko sa iyo ngayon. Tinatanggap mo na ba? Tinatanggap mo na ba na sa Bakit mo templo hindi mo pala hindi mo noon sa tanggap Old ang larawan? Testament, meron palang mga rebulto. Diba, sa Diyos yun? Magkasama yun, di ba? Hindi. Tanong ko sa iyo ngayon, Huwag naman ganyan. tinatanggap mo ba Huwag naman ngayon ganyan. na sa binasa mo? manifest. Nito ko nakakaramdam doon ng kaba eh. Ulitin ko ha. Tinatanggap mo na ba ngayon na sa binasa mong 41:17, meron palang rebulto sa loob ng templo? Hindi. Ano yung Meron ukit ba? na larawan? Ano yung ukit na larawan na binasa mo sa verse 17? James Gage, ano yung ukit na larawan sa binasa mo sa verse 17? Ano yung ukit na larawan doon? Kung hindi rebulto yun. Ayaw na naman sumagot, bro. Ayan na naman sumagot. Ipit na. Kasi nahuli na eh. Oh, nahuli na. Ipit na ipit. So, ayan na. Ganon? Ipit na ipit? Oh, talagang ipit na ipit. Kayo na naman po. Bakit? Katoliko ba kayo? Di ba? SD kayo? Dapat kayo mas defensive sa katoliko. Di ba? Di ba? Magkaway ang SD at saka yung katoliko? Bro, dati akong Seventh-day Adventist. Ngayon, Katoliko na ako. So, talagang Oo, naipit kasi ka. nga, Talagang Kasi naipit nga, ka. bakit ka, Wait lang ha. bakit ka, Wait lang muna ha. nag-iba? Balik lang ako. Sige, wait lang. Wait lang muna. Balik lang muna ako.
Ang init dun sa labas, grabe. Ayun, no. So, nakita na, no? Booking na booking siya. At minalas. Okay, basa muna ako ng mga ng mga comments sa live natin. Oh, sabi dito ni Sanrio is balak pa niya ko siraan kay Kuya JD. Ha, may live ako, wala naman ako ganun sinasabi sa live ko. Oh, wala pa lang sinabi na ganun. Tiko talaga. Wala pa lang sinabi sa Sanrio na ganun eh. Na nauna ang Vatican sa Jerusalem. Buti na lang hindi ako naniwala kaagad. Kaya nga nauto agad ng mga ministro at pastor sa kulto eh. Oh, sabi ni Sem de la Cruz, sabi naman ni Nieves Francisco, lumubog na si Santiago MB or ikinahihiya niya si Gagi James, no. Sabi naman ni Sanrio, akala niya di naka-live. Haha, di niya alam, Katoliko si Kuya JD. Florence J.R. Iligan, basta ang alam ko cute si Pablo Jose Escobar. Marjorie Joyno Lopez, naabutata na naman. Melan Sokgang Hogwe, naipit na magbasa na lang siya ng Bible at intindihin. Ano, wala. Okay. Intindihin, ano yun? Intindihin. Naniwala kasi sila turo ng ministro na mali. Ayan. Joel Andrew, pa-shout out bro. And Marjorie Joyno Lopez, naabutata na naman ng sulpot. No? Pablo Jose Escobar, una, walang revolto si Felix. Pangalawa, sa INC demonyo si Yahweh at Moises. Mag-i-explain ka sa lokal mamaya. Si Moises at Yahweh daw ay demonyo. Intel ang Augis Purakan. Basta gusto ko lang sabihin, idol ko si Sanrio bro dyan. Sem de la Cruz, huwag ganyan kapatid, magagalit si Amang Flexible, sabi ni Sem de la Cruz. Sanrio 2, si Felix Manalo wala daw rebulto. May rebulto yun, sibling wala. Ko talaga. Oh, may ano pang ibang topic na gusto mong talakayin, James Gage? Hello, James Gage. Junior Almaden, naririnig ba ako dyan, Junior Almaden? Opo bro, nag-mute lang ako bro kasi ang ingay dito bro. Sige. James Gage, ano ba yung ibang gusto mong talakayin natin bro? Sabi ko pinsan na Pablo Escobar. Nawala na ata bro. Ayun na magsalita. James Gage. Lumayat. James Gage. Hello, good afternoon. There pa you? Naka-loudspeaker ako, napapaligiran kami ng ANC. Sabi ni Pablo Jose Escobar. Nasa live ko yan kanina, ha? Sabi ni Sanrio. Oh, nasa live ko ni Sanrio to kanina. Kaya, Sanrio, accept pa mo Sanrio. baka, Sanrio, i-accept mo raw si ano? Si Joseph Nel Idusma. I-accept mo raw, Sanrio. Oh, yan. Baka, ano kaya? Ano ka na sa Cebu, no? Hindi. Sinulog sa Sanrio? Sa Sanrio? Sanrio, taga saan ka nga, Sanrio? Manila to, dito na kami ng Bisaya. Misa nga, nagsagawa sa live niya ng ng Bisaya Challenge. Sa live ni Sanrio, nagsagawa siya minsan ng Bisaya Challenge. Ibre sa Sanrio, kung nasa sinulog, ngayon, ikuan, pipen, nagpa. Si Kuanto? Si J. Carlo Badinas to? Tawag si Carlo. Ang gwapang Sanrio. Ilalaki mo to si J. Carlo. No. Nueva Ecija Sanrio. Oh. Yan, sabi niya, malapit ako saan pinatay si Father Nilo, sabi ni Sanrio. Nasa gitna ako ng mga handog, sabi niya. Oh, so, hello, James Gage? Andiyan ka pa ba? Oo, dito pa po. Oh, ano pa ibang topic na gusto mong talakayin natin? Ba't mahina boses mo? Malakas ng dating ni Junior Almadin, sa'yo mahina. Meron ka ba ibang topic pa Mahina dyan? ang signal sa amin. Mahina ang signal sa amin. Taga Mindanao kami.
Ha? Mahina boses niya bro. Hindi madinig. Yun nga, mahina nga. Akala ko nga, may sira yung yung mga cord ko rito, kaya kanina pa ako. Mahina yung signal, hindi kami. Ayun, mahina pala ang signal. So, ano pang ibang gusto mong talakayin, James Gage? Dahil hindi pumasok si ngayon eh. Sino ba yung si Barry Barjun, ikaw yung pumalit. Sige, go. Tuloy mo, brother, James Gage, tuloy mo. Ano pa ang gusto mong talakayin na issue? Hanggang lang ako hanggang 3:20 lang ako James Gage. Sige, ito, last na ni. Paano ang tamang pagdoktrina? Ano 'yon? Ano ang tamang? Hindi ko maintindihan. Naintindihan mo, Brother Junior? Ano ang tamang pagdoktrina? Hindi maintindihan ang hina ng boses niya. Okay, ano ang tamang pandoktrina? Ano ang tamang pangdoktrin? Tamang pandoktrin? Okay, napakaganda na kanyang tanong. Ano ang tamang pandoktrin? Ang sabi sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia ang siyang haligi at saligan ng katotohanan. Kaya ang doktrina dapat kinukuha sa kung ano ang tinuturo ng iglesia. Ang tinuturo? Hindi Bible alone. Dahil ang Bible alone hindi kailanman itinuro ng mga apostol. So kailangan talaga, tsaka natuturo rin sila ng tradisyon. Ikalawang Tesalonica 2:15, ikalawang Tesalonica 3:6, tuturo sila ng tradisyon. Tsaka kung ano ang turo ng iglesia, yun ang dapat pagkuhanan ng pandoktrina. Okay ba yun, James Gage? Hindi niyo kasi alam kung ano talaga ang totoong doktrina, kasi wala kayong doktrina, kasi lahat ng mga babae at lalaki nagtitipon. Lahat. Sabi niya, wala lang doktrina ang lalaki at babae nagkatipon-tipon. Wala namang utos sa Biblia na sa panahon ng pagsamba, kailangan nakaibang linya ang babae. Walang namang turo na ganun. Meron ba turo na ganun? Wala. At kung yan ang turo sa iglesia nyo, di sa iglesia nyo yan gamitin. Pero wag nyong sabihin nagkakamali kami. Wala namang turo sa Biblia na kailangan talaga na iibang upuan mo ang babae sa lalaki. At saka magdamit ng formal, hindi yung nakadamit lang ng kahit ano lang. Ano talaga yung nakadamit ng kahit na ano lang. Sa simbahan, bago ka pumasok, may nakalagay diyan kung ano yung proper attire na kailangan suotin. Kaso lang, sa dami ng mga membro ng Katoliko, hindi na mahabol yung ibang membro na susuot ng iba na taliwa sa utos. Pero may kasabihan, abuse is not an argument against the proper use. So kahit paanong suotin ng mga Katoliko, pag yan nakasunod sa turo na proper attire, siya ay gumagawa ng tama. Pag siya hindi sumunod sa katuruan patungkol sa proper attire, siya ay gumagawa ng mali. Yan ang sa amin, James Gage. Kasi nga, bobo nga kayo. Ano ba issue mo? Yung issue mo na gustong talakay na ba Katoliko? Ano pa? Bakit may Katoliko, bakit nagdidiborsyo ang lahat ng mga membro ng Katoliko sa Nazareno? Bakit nagdedebosyon ng mga Katoliko sa Nazareno? Okay. Yung Nazareno, yung inilalarawan ng itim na Nazareno, yun ang Panginoong Jesucristo habang bitbit niya ang kanyang cross papunta sa Kalbaryo. Natural na magdidebosyon kami doon dahil yun ay naglalarawan kay Kristo. Pero kung demonyo yung nandoon, ay hindi kami magdidebosyon. Kaso nga lang si Kristo ang inilalarawan .
So talagang nagdi-devotion kami doon at aprobado ng iglesia ang Black Nazarene. Kaya walang problema sa amin yun. Maliban na lang kung may mabasa tayo na bawal magdebosyon sa itim na Nazareno. Oo nga, kasi mamatay dyan sa, ng mga tao dahilanan sa inyong mga aktibidado. Ha? Maraming namamatay na tao dahilanan sa mga Okay. Sabi niya, marami namamatay ng mga tao dahil nadadaganan ng kanyang kapwa-tao dahil sa sobrang dami nila. Okay, kahit pa sabihin natin at sobrang dami ng deboto, yan ay isang palatandaan na isa lamang kasinungalingan ang sinasabi ng INC na kumukonti na raw yung nagsisimba sa simbahan. Nagpakita ba naman ng post na yung INC punong-puno ka lang ng simbahan tapos sa Katoliko mabilang mo lang sa daliri yung ano yung nandoon. Pero panahon ng fiesta ng Black Nazarene, hindi mabilang ang dami sa sobrang dami. Yung sinasabi nila na kumukonti na raw ang mga membro Katoliko, kasinungalingan yun. Dahil tuwing fiesta ng itim na Nazareno, napakadami ng tao, hindi mo mabilang. Yun isa palatandaan bro, na hindi talaga mauubos ng Iglesia Katolika bro. Oh, ano pa? Antichrist. Ano pa? Kayo yung huli. Antichrist yung ginawa, di ba? Hindi Antichrist yun. Bakit? Ayon sa Biblia, ano ang Antichrist? Basahin ko ha? O sige, basahan tayo ng talata. Ano ba ang gawain ng Antichrist? O sige, babasahin ko sa Biblia ang salita ng Diyos sa unang Juan. Yan na. Unang Juan 2:18 hanggang 19. Ito ang sinasabi sa naturang talata. Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo, kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Yung palang mga Antikristo pala, ito yung mga membro ng unang simbahan na tumiwalag. Tanong ko sa'yo, dati ka bang Katoliko? Ha, Gage? Dugong Kristiyano ako, Hindi. Iglesia ni Cristo po Tanong ako. ko sa'yo, Lumabante ako sa Iglesia ni Cristo po. hindi ka dating Katoliko? Binabautismohan po ako sa Iglesia ni Cristo po. Hindi, ang tanong ko sa iyo is, ano ka sa INC, handog o convert? Lahat. Handog, binabautismohan. Hindi. Pag sinabi kasing handog, bro, pag sinabi kasing handog, Handog, nang ikay panganak, inihalad yan. nang ikay panganak, Inihalad. yung pamilya mo, nang ikay panganak, yung pamilya mo is INC na sila bago kay panganak. Handog ka? Oo. So handog. Yung handog namin, yung tao namin handog, ihandog namin sa Panginoon Diyos bago isilang yung bata. Yun sa amin. Okay. So handog pala ito. Kesa sa inyo, wala sa inyo. Kasi nga, Pero alin ang nauna, bro? Bro, alin ang nauna? Yung INC na pinaniban mo, yung Romano Katoliko? ano? Alin ang nauna? Yung INC na kinaaniban mo, ang Romano Katoliko? Katoliko. Ayun, Katoliko. So, isa sa pamilya mo pala ang tumiwalag sa Katoliko at naging INC, kaya ikaw naging handog. Okay, so alam na natin kung sino yung tutukoy sa unang 1, 2, 18, 19. Ibang issue na naman. Di ba wala sa Biblia yung binibinyagan? Di ba sa Biblia yung walang bakit sa inyo pumipirma yung pari na babae at babae kinakasal
at lalaki sa lalaki kinakasal. Di ba wala yan sa Biblia? Okay, magandang tanong yan. Ito ang sagot. Hindi kailanman sinasang-ayunan ng simbahang Katoliko ang same-sex Pinipirminahan po marriage. ni ng Pope ninyo, yung pare. Ito. Yung sinabi ni Pope Francis na sinasabi ninyo daw, hindi yon deklarasyon, hindi yon deklarado. Dinideklara nga niya. Pinipirmahan niya. Kung pinirmahan Dito pa, sa Pilipinas at saka sa buong mundo. bro, Di ba? kung pinirmahan pa bro, bakit hanggang ngayon kinokontra pa rin ng simbahang Katoliko ang same-sex marriage? Kaya ang dahilan, si Vice Ganda doon nagpakasal sa Las Vegas. Sagutin mo. Kaya nga, andito sa Sagutin Pilipinas, mo. ang dami talaga membro ng Iglesia Sagutin Cristo mo. dito sa Pilipinas. Ang tanong ko Kasi, sa'yo, sagutin mo tanong ko sa'yo. Kung talagang diniklara na ng simbahang Katoliko ang same-sex marriage, bakit itong si Vice Ganda doon ikinasal sa Las Vegas at si Aisa Siguera ikinasal sa ibang bansa? Kung talagang diniklara na ng Katoliko ang same-sex marriage, sagutin mo. hindi yan nasa Biblia na yan. Hindi. Hindi ang tanong ko. Wala yan sa Biblia. Uy, responsive ba? Ang tanong ko sa'yo, kung tama ang sinabi mo na pumirma na si Pope Francis at diniklara na ng simbahang Katoliko ang pagsang-ayon sa same-sex marriage, bakit sina Vice Ganda, Aisa Siguera, doon ikinasal sa labas ng bansa, hindi pa sa simbahang Katoliko? Bakit? Ay mga Katoliko yun. Oo. Bakit? Yan ang sagutin mo, sulpot. Oo nga, masulpot nga kayo. Walang Katoliko na pa. Ulitin ko ah. Si Vice Ganda, yung kanyang asawa ngayon na si Ayon, si Aisa Siguera, yung asawa niya ngayon, mga Katoliko yan sila. Pero kung totoo ang sinasabi mo na sinasang-ayunan na ng simbahang Oo, pero Katoliko ang same-sex marriage, napakasal sa kanila? Di ba pare? bakit Doon sa, hindi sila sa Katoliko nagpakasal? sa ibang bansa. Sino na napakasal sa kanila? Di ba pare? Hindi. Hindi. Maraming pare eh. Ang Iglesia ng Diyos Espiritu Santo, merong pare. Ang Aglipayan Church, merong pare. Ano pa? Meron ang daming mga pare, yung LGBT Christian Church, mayroon silang pare. Pero hindi yan mga Romano Katolikong pare. Ang tanong ko, ulitin ko tanong ko. Ito sina Vice Ganda, Ayon, si Siguera, at yung asawa niya, mga membro to ng simbahang Katoliko. Kung talagang pinirmahan na, tinaprubahan na ng simbahang Katoliko ang same-sex marriage, bakit hindi sila nagpakasal sa simbahang Katoliko? Sagot. Gage. Hello, Gage. Ano po? Ulitin ko ang tanong ha. Sina Vice Ganda at ang asawa niya, sige at ang asawa niya, mga membro ng Katoliko yon. Kung talagang pinirmahan na ng Santo Papa ang pag-aprobar ng same-sex marriage, bakit hindi sila sa Katoliko nagpakasal? Sagot. Kasi nga kinukontra dito sa Pilipinas kasi wala yan sa Biblia. Sige. Hindi, Sabi mo, wala yan sa Biblia. sige. Sabi mo, kinokontradict sa Pilipinas. Indong, Sabi mo, wala yan pakihilawas. sige, ang sabi mo, kinokontradict sa Pilipinas. Sige, doon tayo sa Las Vegas kung saan sila kinasal. Sa Las Vegas kung saan kinasal si Vice Ganda, yun ba ay naganap sa simbahang Katoliko? Yes or no? Kadagang member sa ANC, mga bayot. Ano? Oo, Sobrang mambintang tong taong to. Ang dami kong ang kakilala na INC na mga babae at oo nga, may mga magkarelasyon. Oo, may Huwag kang mga ganyan, bro. Pero Sobrang ka magbintang, Hindi naman sila. Hindi Huwag kang magmalinis. Hilawas naman, di ba? Sige. Sige, Gage. Sagutin mo yung Gage.
Si Vice Ganda, Kami, oo. Nagpakasal sa May Las membro Vegas. Kami mga bakla. Oo, Pero- may membro kami mga bakla na INC. Yun. Pero, hindi naman nakikinig si ano sa akin si James Gagi. James Gagi, ulitin ko tanong ko ha. Si Vice Ganda doon nagpakasal sa Las Vegas. Ang tanong ko, sa Las Vegas kung saan siya kinasal, yun ba ay simbahang Katoliko o hindi? kasi nga, walang batas dito, di ba? Yung nga, sa Las Vegas ba? Hindi Pilipinas idineklara sa Las kasi Vegas ha? kapag pinirmahan, Ulitin ko ha. Sa Las Vegas, aprobado ng Las Vegas mismo ang same-sex marriage, kaya doon nagpakasal sina Vice Ganda at Ayon. Ang tanong ko sa iyo, doon sa Las Vegas kung saan sila ay kinasal, sila ba ay kinasal sa simbahang Katoliko? Yes or no? kasi nga, doon sila sa ibang bansa nagpakasal sila Vice Ganda at saka si Aisa Seguera kasi nga walang same-sex marriage dito sa Pilipinas, walang batas dito sa Pilipinas. Kaya Hindi ngayon. hindi idineklara ang batas dito sa Pilipinas na ganyan ang gawin dito. So ang tanong ko naman ngayon, doon sa lugar kung saan sila ay kinasal, sila ba ay kinasal sa simbahang Katoliko? Si Aisa Hindi na naman yan Seguera- sasagot. Hindi. Hindi. Bakit hindi sila napakasal sa simbahang Katoliko? Doon sa Las Vegas, aprobado doon ng Las Vegas ang same-sex marriage pero hindi na Katoliko. Ba't sila hindi napakasal sa Katoliko kung talagang diniklara na ng simbahang Katoliko ang same-sex marriage? Ayan. Ayan. Mahina siguro signal niya, bro. Biglang nawala. Nag- Loading ang utak, bro. Loading ang utak. Nag-accounting si Roland Bards. Ano wala? Wala na. Sabi ni San Rio, walang batas ng same-sex marriage sa Pinas. Tapos sabi niya, kung aprobado ng simbahan ng same-sex marriage, bakit need pa sa ibang bansa? Bakit hindi sa Pinas? Yun. Okay na. Alas 3:22 na. Hanggang 3:20 lang ako dahil puntahan ko pa si Michael. So, Natawa ako sa sulpot. umalis na si James Gagi. Biglang nawala, ninervyos. Ano lang man yun, bro, ay? Versikulo laway, mabaho pa. So, umalis na si James. Parang ano man, parang kulang sa dawa ba? Yun. So, ayan So, ayan ha. Ayan. Sa mga nahihiya magpakita ng kanilang mukha sa live, pwede kayong tumawag sa akin sa Messenger. At maririnig kayo sa sa live natin. Hindi nakita mukha nyo, huwag kayong mag-alala. Hindi nakita yung mukha nyo. At ako lang nakikita rito at naririnig lamang po kayo. O yan ha. Pero itong sino ba yun? Si Barry Barjon na siyang naghamon na may kipagtalakayan daw. Wala na. Hindi na sumipot. Okay, so thank you sa mga nandito sa messenger room natin. Si Junior Almaden, si Roland Pards, at saka yung si James Gage sabi niya INC daw siya. Ewan ko kung INC ba talaga yun. Pero based sa naunawaan ko, hindi naman ganun magturo ang INC. Pero claim niya kasi INC siya. Pero maaaring claim din yun. And then, salamat din kay sa mga nanonood ngayon. Kay San Rio na patuloy na nagla-live sa aking FB page. Na kung saan nakakapag-trigger siya ng mga ng mga sulpot para magpagtalakayan sa kanya. Okay na okay yan. Ang lalaki ng views ni San Rio, di ba? Sa mga sulpot naman, ang tirahin nyo yung itinuturo ni San Rio. Hindi yung kanyang pagkatao. Ad hominem yun, no? Kaya
Maliban na lang siguro kung crush nyo Sanrio. Pero ang sa... kung crush nyo, nako, mahirap yan. Problema ni Sanrio yan pag crush nyo siya. Pero isa lang ano dito. Ha? Sanrio ay pinagkatiwalaan ko sa Facebook page ko nang dahil lamang sa isang live niya kung saan narinig ko na tutol siya sa same-sex marriage, tutol siya sa same-sex relationship. Nang dahil doon, napahanga ako na Sanrio at pinagkatiwalaan ko siyang mag-live sa Facebook page ko. Yan. Okay? So, salamat sa inyong lahat at kailangan ko na tapusin ito at panahon na para magbabay. Okay, no? Thank you. Abangan nyo pala. Ngayong darating na Sabado ng gabi sa May 20 sa punto por punto, magkikipagtalakayan si Eugene Gapo laban sa isang SDA. Tagalog debate po 'yan. Ako ang napili ni Eugene Gapo na kung saan siya mag-request as moderator. So dahil dati tinugunan ako ni Eugene Gapo, so siya naman ang bibigyan ko sa pagkakataong ito. And then May 22, Father Darwin Gitgano nasa debate with Rayan Fuentes, moderator nila si Johnson Namikan. May 20 sa UC Mambaling, andoon si Father Darwin Gitgano. And then sa last Saturday, Sports and Evangelization. And then sa first Saturday of June, June 3, debate namin dalawa ni Fernando Camacho kung saan is patutunayan ni Fernando Camacho na ang Iglesia Katolika daw ay isang sulpot na iglesia. Second Saturday night, doon naman kami sa punto por punto. Ang makakatalakayan ko naman si Peter Pendon. Patutunayan, gusto niya patunayan ko na buhay pa si Herodes nung ipinanganak si Kristo sa 1 AD. Then sa third Saturday naman night, punto por punto pa rin, si Peter Pendon pa rin ang makakatunggalian ko. Patutunayan ni Peter Pendon na mas nauna ang Tanduay Ram sa Iglesia Katolika. Gaya na nangyari kanina kay James Gage, nagkawindang-windang nang sabihin niya ang Katoliko daw nagsimula 1974. 1974? Ano nila yung dala ni Magellan? Di na nakasagot. So, hanggang dito na lamang po at kailangan mo na talaga magpaalam sa inyo. Bye-bye! Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hype o display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami
nagrarhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.